Bago ang lahat, luma muna at puwera usog ulit. Noong 2022 season, ang Bulls nagkaroon ng ganitong stats. 1-13 sila kapag ang kalaban nilang teams ay kasama sa top 7. Ito yung nakaraang season. Kaya din sila bumagsak sa standing nung nakaraang taon sa number 6, na dati umabot pa sila ng number 1. Ngayon namang 2023 season, baliktad yung nangyayari. Base kasi sa report, nung December ay 7-1 ang record ng Bulls kapag ang kalaban nila ay top teams. Ngayon, panalo sila kontra sa Sixers. Base sa bilang ko, base din sa report, ay 8-2 ngayon ang Bulls kapag kalaban nila ang mga top teams dahil nadalawahan nga sila din ng Cavaliers. Sa laban naman ng Bulls at Sixers, si Zach LaVine merong 41 points. Wala si Embiid sa Philadelphia dahil may injury sa paa. Si Tyrese Maxey naman meron 26 points, si Harris 22 points at si James Harden 17 points, 7 rebounds at 11 assists. Tulad din ng ginawa kong episode dati sa Philadelphia about kay Harden at kay Maxey. Sa Bulls naman, base sa isang article, hindi rin makipaliwanag ng team kung bakit ganun ang record nila kasi nag-i-struggle pa rin ngayon ang Bulls. Ito yung natatalo nila yung mga top team na mostly sa East, pero yung nasa baba naman ng standing tinatalo sila gaya ng Rockets at OKC. Sabi pa nga ni Coach Billy Donovan sa isang interview nung training camp, ang usapan nila ay makipag-compete sa mga best team sa NBA. Nagawa naman nila ngayon. Kaso nakalimutan ata nila yung nasa ibaba naman ng standing na hindi sila nakakapag-perform ng maayos. Ito pa kasi yan, wala na kasi ngayong restriction sa mga gaya ni Zach LaVine na pumirma nga ng kontrata noong nakaraang off-season. Meron din kasi mga trade rumors about kay LaVine na minomonitor siya ng ibang executive dahil nga sinasabi nagkakaroon ng issue sa management at itong si LaVine. Kung magiging available siya, nandyan ang Knicks, Dallas, Miami at Lakers na naman. Yung Knicks ang isa sa mga team na meron talagang trade package na ewan ko lang kung tatanggapin to ng Bulls kasi 2 picks lang. Ang minimum kasi ngayon at least 3 or 4 kapag all-star na player, gaya ni LaVine. Sa ngayon, top 10 pa rin naman ng Bulls sa East. Wala namang rush para i-trade si LaVine. Ang problema kasi dyan, meron 3 players na kasama si LaVine na malapit ng ma-expire yung contract. Ang isa doon, si Nikola Vucevic. Pangalawa, yung issue kay Lonzo, kung makakabalik ba siya this season, lalo na yung injury niya pa sa tuhod. Meron pang natitirang 43 games ang Bulls, kaya pa nilang mahabol ang at least top 6 dahil nga behind sila ng 4 na games kontra sa Knicks. Ito kasi yan, yung record na 1-13 ng Bulls noong nakaraang season, nag-umpisa kasi yun nung mawala din si Lonzo dahil sa injury, na ngayon ay wala pa ring timeline kung kailan babalik. Balik naman sa winning column ang Brooklyn Nets matapos nilang talunin ang New Orleans Pelicans. 33 points at 10 rebounds para kay Kevin Durant. Si Kyrie merong 19 points. Sa Pelicans naman si CJ McCollum merong 28 points. Kaso wala nga si Zion at si Ingram dahil sa mga injuries. Dahil naman natambakan ang Bucks dito nga sa Hornets ay number 2 na ngayon ang Brooklyn Nets sa East. Grabe yung inakyat nila. Base din sa interview ni Coach Jack Vaughn, hindi nila pinag-uusapan sa team yung free throws at shooting ni Ben Simmons kahit yung jump shot niya. Isa sa mga dahilan kung bakit maganda rin yung run ng Nets at wala masyado ngayong issue since hinawakan nyo ni Jack Vaughn or siya ang naging coach. 24-8 ang record niya dito sa Brooklyn Nets, ang best record sa East kung maikukonsider. Dahil din sa situation na yon, akyat si Kevin Durant sa top 3 ng MVP ladder sa NBA.com. Plus, sa Basketball Reference ay akyat din siya sa number 5. Pumasok din si Kevin Durant sa discussion ngayon para sa MVP. Bago kasi ang season, ang paborito ng mga analyst na manalo ay si Luka. Tapos naging si Nikola, ngayon pumasok si Kevin Durant sa usapan. Isa pa dyan, nakalagay din sa article yung narrative. Diyan kasi yung pagtatalunan. At meron din tracker ng boto para sa mga awards na kalimitan ilalabas yon by March. Pero ito kasi yan, so referencing lang to. Si Kevin Durant nag-request ng trade ng free agency market. Hindi natuloy, pero pinaliwanag ni KD ang pinagkaiba niya sa mga players tulad ni Harden, Anthony Davis at Jimmy Butler. Ang mga players na yon or star players na yon na nabanggit ay nag-request ng trade
nung kalagitnaan ng season or nag-uumpisa na ang season. Kahit yung trade ni Harden sa Nets, nag-umpisa yon nung season na. Tapos yung trade naman niya sa Sixers, kalagitnaan. Si Anthony Davis nag-request nung mid-season ng 2019 tapos na-trade naman ng off-season. Ganon din si Butler sa Minnesota na napunta nung mid-season sa Sixers. Hindi yun pagkukumpara kundi referencing lang. Dahil si KD, umpisa or bago pa lang mag-umpisa ang season, nag-request siya ng trade. Katulad yun ng senaryo ng kay Kobe. Dahil dati si Kobe, binabanatan talaga niya yung mga ka-teammate niya na hindi nagpe-perform ng maayos. Lalo na yung point guard nila dati. Si Lamar Odom lang ata ang hindi niya binabanatan nun. Ng 2007, mga May ito, nag-request si Kobe ng trade. Ito yung papasok ng 2008 season. Dahil nga noon ay gumawa ng move ang Boston. Sa Lakers, walang masyadong ginagawa. Dahil nga din noon, si Kobe naasahan na makukuha si Kevin Garnett kaso nasulot ng Boston dahil kay Kevin McHale at Danny Ainge. Ang kinalabasan, nanalo si Kobe ng MVP noong 2008 tapos nakapasok sila sa finals at tuloy-tuloy na. Sabi din ni Kevin Durant ay hindi naman niya sinasabing mananalo agad sila ng championship. Ang focus nila ngayon ay day-to-day game tapos hanggang matapos yung regular season, papasok ng playoffs.